That's where I'm getting at, Yes, thank Senator you, Lauren. thank you. So we will confirm kung umabot na tayo ng... Ulit. Hindi pwedeng hindi alam. DOE yan eh. Kayo ang timon ng gobyerno eh. Hindi pwedeng hindi alam. Sabihin nyo ngayon. Option month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? Please answer. Chinek ba ito ng DOE? At kailan nyo sinimulang After i-check? 2 weeks, ma'am, after 2 weeks, 127% increase per liter in diesel, Grabe, ang taas na. 67% in gasoline after 2 weeks. Pero ang ginagamit is the inventory. How do you justify that? Petronas. So ang layason sa King of Malaysia nakakaroon diya sa tahanan para nga mag-sit down ni sa Nice. ensyo kay direct nga sila ang kontak sa Petronas Malaysia kay nanamay authority gyatag. Yung siraan, napakabango ni Sarah. Sorry hindi ako daw bawin nyo, Manileño Tama. ako Papapasyal ka ng Davao, ang ganda. Mamasyal ka doon, makikita mo, para ka na sa Singapore. Yo! Nakakaiyak lang po. Wala lang po kami makapitan. Wala lang tumutulong, wala mautangan. Kala maaksyon na lang gobyerno ng problema namin ngayon makakuha kayo ng ayuda. Yes. Magandang hapon muli at tayo na naman nagbabalik. At eto ha, ipinagpatuloy ang day 2 ng Senate Crisis Meeting at hindi napigilan na uminit na naman ang ulo ni Senador Loren Legarda. Bakit kamo? Ito nga kasi namumblema na tayo dito sa langis, hindi pa nila may paliwanag kung ano ang tamang solusyon. At buti na lang may good news tayong natanggap na ang Malaysia ay tutulong sa lungsod ng Davao. Grabe, thank you. Salamat ho at handang magbigay ng tulong ang Malaysia o Petro, ano ba yun? Andito tingnan natin ha. May good news na ho. Petrolas. Pero ipapasok ko na lang yan. Bakit ba uminit ang ulo? Walang magawang solusyon. Mukhang tinatakbuhan na tayo ni Bongit. Diba? Dapat sila ang nag-iisip ng paraan. Mukhang ang Davao pa nakakuha ng solusyon. Ang ganda na ng Davao, malinis na. Tapos itong crisis ng langis Davao pa rin ang makakabigay ng solusyon. Ano kayo ngayon? Iyak ang mga inggit. Pero bago natin ipasok yan, ipasok muna natin itong good news sa Davao na ito hindi ko kasi ayon sa Abante, ito ay Visayas word dialect, kayo na ho ang bahalang umintindi. Pero ito ay good news at sana maaprubahan at hindi na pigilan ng mga durobo. Baka mamaya pigilan na naman ng mga durobo, yari na naman. May babala na na hanggang ano na lang ang langis. Hanggang April 15. Sabihin na natin, yung LPG, 25 days na lang. Ubus na. Ito ipapasok ko na. Of Malaysia, may tawag nito last week pa. Ayun, sa Petronas, Kuya Goods naman. Masyado ka makakalimutin. Thanks to Petronas, Malaysia. Tuloy. Kabalo naman sila sa unsay problema nato, dili lang sa atong nasod kundi global problema ni ang oil crisis. Sila tungod kay naa sila dakong reserve ang Malaysia, so ang king wala naglumili nga mitando o misugot sa atong hangyo nga mo purchase og diesel gikan sa Malaysia from Petronas. So ang layason sa King of Malaysia nakakaroon diya sa tahanan para nga mag-sit down ni sa ensyo kay direct nga sila ang kontak sa Petronas Malaysia kay nanamay authority gyatag o makompute og pilay amount kay 44 million liters ang
gusto nilang i-provide in one shipment. So, ato pong gipangandam ron ang dipo, siyempre, dipo o ang cash nga pangbayad. So, sit down na ta sa ato ang Provincial Treasurer Office through Development Bank of the Philippines, ang DBP, willing sila nga mobayad o nga may kulang ani. So ang atong mga private stakeholders, atong mga negosyante sa diesel, pwede na tabangan tanan para nga kaya na to mabayaran ang amount para nga ma-sustain na to nga padayon ta nga adunay supply sa petroleum dinhi sa atong province of Davao. Pero sa target naami karon sa stage of negotiation kay dili. Yan ang magandang balita sa Davao, ha? Hindi binabalita ng mga stream media, no? Kasi hindi sila maka-cover doon eh. Mapapahiya sila eh. Tapos di babaliktad na naman nila. Sorry kayo, ha? Mainggit kayo. Baka tinawagan na ng hari ng Malaysia si Bibi Sara at sinabi, "Huwag kayong mag-alala. Kami ang bahala sa Pilipinas." Yun, approve yan. Samantala dito sa pagdinig ng pangalawang araw, muling uminit ang ulo ni Senador Legarda. Bakit? Wala silang solusyon. Yun lang yun. Hindi nila gagawa ng paraan. Nagbibigay sila ng 1,000. Ayuda sa mga tsuper. Hindi pa lahat nabibigyan. Merong umiiyak. Lalo na sa mga riding hailing app, mga TNVS. Marami ho ang wala daw sa listahan. Meron nga matanda, nagsusumamo sa Pangulo ng Pilipinas, nakikiusap na siya. Na Kuya Goods, ito yung kanyang sinabi sa Pangulo ng Pilipinas. Sabi niya, tulungan na siya dahil walang-wala na. Pambili man lang daw ng krudo para makapagbiyahe sila kahit papano. Talaga namang mawiwindang ka. Andito pa ba yun si tatay? Tay, asan ka na ba, tay? Si tatay yun eh. Andito ito si tatay nga ito. Hindi ito. Hanapin ko. Pero bago natin na ipakita yon, ito muna. Bakit ba umuinit ang ulo ni Senador Legarda? That's where I'm getting at, Yes, Senator thank you, Lauren. thank you. So we will confirm kung umabot na tayo ng Ulit. Hindi pwedeng hindi alam. DOE yan eh. Kayo ang timo ng gobyerno eh. Hindi pwedeng hindi alam. Sabihin nyo ngayon. That's where I'm getting at, Yes, Senator thank you, Lauren. thank you. So we will confirm kung umabot na tayo ng 30 days. If not, this price is not gonna go down anytime soon. We can predict when the 30 days is up. Senator Bam Aquino, and you have 10 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay, I have numerous questions here, for different agencies. But let's begin with the DOE sa excise tax, So pirmado na yung batas sa pagsuspindi ng excise tax, and now it is up to the President to actually trigger this or not. May we know if there is a timeline sa pag-trigger ng powers na ito? Meron na ba kayo na pag-usapan? I have to validate, Your Honor, Mr. Chair, but I know that we already sent communication whether or not the breach on the $80 was Grabe, already happened. So yun po, just have to validate. Kasi I think the next step there, I'm assuming that it's the same as the law before. Yung ating DBCC and the economic managers will be the one to recommend upon the submission of the DOE that the trigger was. No, let me clarify with Senator Win, di ba? That was our amendment. We included the $80. We've breached $80 already, so that's done. I'm trying to recall, was there a provision on DBCC recommendation? If I may, Yes. Mr. Chair, yes. Sa batas, 30 days kailangan ma-breach yung 80. So ibig sabihin, kung pirmahan lang kahapon, mag-aantay ng 30 days na breach yung 30. No. Yung 80. Mr. Yeah. Chair, if I may, I think we clarified in the interpolation Oo. that we don't have to wait for the law to begin. If it is an ongoing above 80, we can look backwards, no? Pero 30 days. So I think we've breached 30 days? 30 days because we're already at 120, if I'm not mistaken, no? Nasa $120 na ba tayo?
That's why- or higher. It's 130. No, it's Grabe. much higher. Yes, Mr. Ferrer. We're at 140. We're at 140. So we've breached 80. Matagal na natin na-breach yung 80. Yung tanong kung 30-day average. But in the interpolation, we clarified that the count doesn't begin when the law is signed. The count is actually, you can count backwards, no? Yes. So I would guess we're practically there already. That's why I'm validating. I think we already triggered it. Okay. I think we're already there, no? So that's the first So trigger. let me validate it. I think Okay. we did, but we have to wait Sige. for the official position. of the Okay, department. so let's assume that we have. I want to clarify, was there a second provision on DBCC recommendation? Could we check nga? Nako, eto na naman tayo. Bakit pa ba kailangan pagtalunan yan? Yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Kailangan action na yan. Huwag na masyadong pabagal-bagal. Kung dapat ipasa, ipasa. Kung dapat pirmahan, pirmahan. Kasi nasa bingid na ng krisis ang Pilipinas. Pero sabi ko nga, sabi doon sa video ng Abante, good job po Abante ha. Oh, may magandang balita pero hindi binabalita ng mga stream. Ang mama, eto meron akong bibigay sa inyong video. Ang matanda ho ay nanawagan na sa kanilang amo. Nakakaiyak lang po. Mm. Wala lang po kami makapitan. Wala lang tumutulong, wala mautangan. Alam mo, action na lang gobyerno ng problema namin ngayon makakuha kayo. Ayuda. Awa nyo lang po. Kaya lang po talaga kami. Sipin nyo 72 years old. Chupir. Hindi makapaghanap buhay ng maayos dahil nadadamay. Hindi naman tayo ang may problema sa gulo na nangyayari dyan. Pero damay tayo kasi dependent tayo ng langis. Ano ang magandang gawin dyan? Ano ang solusyon dyan? Tuloy, para maintindihan ng nakararami kung ano yung sama ng loob ni tatay. Ano makakuha kami na kahit ang krudo man lang, paano Oo. makaganap buhay? Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papunta LTFRB, walang record. Ayun Matagal na na. kayo nagdadrive po sa Manila po. 4 na dekada na po. 4 na dekada na. Ilan taon na po kayo ngayon? 72. 72. Eh, Bali 37 years na nagde-drive. Diyan sa Don Bosco. sige po, lakarin nyo na para malista yung pangalan nyo. Wala. Ito na lang malaki niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Wala ang dami ko pa naman binubuhay, mga apo ko. Wala niya, bibiyaya ko bukas, walang pang krudo. May malang krudo ngayon, 127. Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala lang po kami makapitan. Wala lang tumutulong, wala mautangan. Alam mo, action na lang gobyerno ng problema namin ngayon makakuha kayo. Ayuda. Awa nyo lang po. Yan, isipin nyo. 72 years old, lumalaban lumalaban sa hamon ng buhay. Naninanakawan naman ng mga durobo dahil sa pagnanakaw ng mga pera ng kabanambayan. Tapos ito, hindi makakuha dahil wala sa listahan. Baka dinurobo na ang kwento-kwento. Baka dinurobo na naman. Ng mga nagmamagaling. Kunwari, nasa listahan. Pagtutulong-tulungan na naman nakawin ng mga... Ay, balik natin. Bakit ano nangyari? Bakit uminit ang ulo? Ano na naman paliwanag? Kasi dapat aksyon na kagad eh. So, under extraordinary circumstances, we may need to have something in the middle before we reach Section 14E of the Oil Deregulation Law. Yun po yung parang mga tweaking and probably triggers na dapat makita natin so that there will be no discretion. Yun po yung sinubmit namin. Sinubmit nyo. Ito na naman tayo, sinubmit ha. Hindi, yung po Baka yung- sasabihin na naman yung sinubmit tapos break kami Sinubmit. kahit Hindi naman po. sinubmit na gusto nyong reforma. No breaks allowed Sa ngayon, batas. ma'am. Oo.
Reforma. Yes po. Yung Nasaan yung, reforma. saan yung sinabmit? Hindi, yun po yung sa pag-ano natin. Isasubmit. Yun po yung talakayan natin 2 days ago. Ganun po siya. umikat. Okay. Opo. Pag Yun sinabi po- niyong sinubmit, Nasa kanila na. paliwanag po Tama. Yeah. na sinubmit nyo at kanino, sa komite, sa chair, sa... Oo. Submit mo na officially. The statements na sinumitin namin you submit. during... Okay, clear. Para maliwanag tayo. Tika, meron daw intervention pero you have my time. Yes. Hello. You said you will intervene. Papayag ako. Konektado po dito. Thank you, madam. Hindi, time ko pa. Pero Yes, ma'am. Opo. Thank you. yes, thank you. Yusek Wempi, Mr. Chair, I believe I have a fair level of intelligence. But I cannot understand your reasoning when my colleague, Senator Ligardi, is asking you about the concept of replacement cost. Ang sabi mo, it is a practice. Is it a practice or malpractice? Ayan na. Bossing, gusto mo bang gumamit ng keyboard ng mga It is the champion? practice during normal circumstances and we can also ask them to validate. Now, we are now in an emergency. Yun. But the oil companies, as you have heard them, they raise their prices even if the inventory is still there. I already computed it. Hindi ko na uulitin, Mr. Chair. The gross income approximately using this replacement cost is 3 billion pesos per day. Narinig ko yung panaghoy ni Mr. Balbuena. Pasensya ka na, Mr. Balbuena, kung gagamitin ko yung panaghoy. Halos maglupasay na siya. Kaming lahat naniniwala kami doon sa kanilang kinalalagyan ngayon. But unless and until we are able to decipher the problem of whether or not the replacement cost is the answer, 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. Sabi mo kanina, you can use 8479 and the twin executive order. Kaya nga, sabi niyo, you can monitor. You're monitoring. How far do you monitor? Did you even look into this? It's 3 billion pesos per day income of the... Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption of month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? Sagot. Did you check it? Yeah. Please answer. Chinek ba ito ng DOE? At kailan nyo sinimulang After i-check? 2 weeks, ma'am, after 2 weeks, 127% increase per liter in diesel, Grabe, ang taas na. 67% in gasoline. After 2 weeks. Pero ang ginagamit is the inventory. How do you justify that? Tapos sabi ninyo kanina, meron kayong monitoring. How did you monitor? Kaya nga. Pakisagot. Sabi niyo you monitor even the abuse of market power. So you have to explain. You have to justify how did they increase their prices using please this answer inventory. That. Sabi rin ng chair, ang minomonitor lang daw nyo ay yung volume, hindi yung price. So pakisagot yung sabi ng chair, volume lang ba, hindi presyo? Nag-monitor kayo ayon kay Senator Marcoleta? Kailan kayo nagsimula? Talaga bang 2 weeks later, noon nandiyan na ang krisis at mataas na? At anong klaseng monitoring ang ginawa nyo? Pinapanood sa kanyang computer. Yun na naman. Oo. Okay. So, number one, we again stated na under extraordinary circumstances, there's really that gap that we need to address. Because kung presyo ang pag-uusapan, oil deregulation law is there. So we need something in the middle precisely to protect our constituency. That's number one. Number two, yung... Andali. Sorry po. Ito lang ha, rules natin. Ahensya ng gobyerno. Huwag po nyo gagawin dahilan na kailangan ng isang bagong panukulang batas o amendahan ng batas bago tayo makagalaw sa panahon ng emergency para matulungan ang mga tao. Buti nga.
Kaya Tama. wag po niyong gagawin dahilan yan. At maliwanag, binanggit na rin ni Senator Marcoleta, may Section 14 naman ng Oil Deregulation Law. In times of national emergency, when the public interest so requires, a DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over. We're not saying take over, direct the operation of any person or entity engaged in the industry. So nandyan. So ayaw naman natin gawin yan. Hindi ko po sinasabing gawin yan, pero hindi naman nyo kailangan pang isumite ang amendments to the oil deregulation para kayo makagalaw. Hindi po, dahil meron ng itong tawagin na natin extreme measure. So if that is allowed by the law, so the temporary or in between is therefore allowed. So there's no need to use a new law which will take months if not years. Idedebate, wag po niyong gagawing dahilan ang Kongreso. Buti nga. Having said Oo, tama naman sinabi ni Senador Legarda. So ngayon, ganito. Alam natin pag nagkakaroon na ng matinding crisis, wala na dapat pakialam ang gobyerno sa pondo. Ibigay dapat kung ano yung sino yung nangangailangan. Dapat ganun eh. Ngayon nakikita natin dito, kanya-kanyang palusot sila kung paano nila dedepensahan yung kanilang amo. 'Di ba? Anyway, yung pondo naman yan eh. Na-budgetan niya ng mga yan. Ngayon, ito problema. Isang problema, malaking problema. Dahil hindi lang pwedeng walang gasolina. Pag hindi na solusyonan yan, pwede pa mag-araw-araw ang brownout. Mamimiss nyo si Kuya Goods kasi baka walang kuryente. Hindi kayo makapanood. Ngayon pa lang, bumili na kayo ng solar. Solar generator. Titingin nga ako eh. Baka mahirap na kasi dapat maging proactive ka rather than reactive. Kung kailan nagkaroon ng problema, saka ka lang titindig, saka ka lang tatayo, kagaya nito. 'Di ba? Wala silang solusyon. Buti pa ang Davao, tahimik lang si BP Sara, ang hari ng Malaysia, tinawagan siguro si BP Sara. Hindi minention ng Maynila, sa Davao. Sa Davao ang pinag-uusapan natin. Dahil wala nang tiwala ang ibang bansa dito sa namumuno. Kaya siguro si BP Sara ang tinawagan. Tuloy! that, repeat, gusto po namin malaman anong monitoring ang ginawa ng DOE, kailan kayo nagsimula, ito ba lang, ayon sa chair, ay volume lang or presyo? At kung na-monitor nyo yung presyo, anong klaseng koordinasyon o kinonvene nyo lahat ng consumer groups, transport sector, manibela, etc., producers, retailers, etc.? Pakipaliwanag So, po. Thank you. So laying the premise na number 2, paano po natin siya minomonitor, no? That's why we mentioned that even if nandun siya sa oil deregulation law and meron tayong section 14E, what we are utilizing it is the certificate of compliance na pinapatupad ng ating mga oil companies. And these certificates of compliance have conditions na nandoon. Yung po, doon po sinasabi natin why do we have the COC? Kasi merong responsibilidad ang ating mga nagbebento ng petroleum products na mas mataas po, hindi po siya ordinaryong binibenta. So the certificate of compliance is what we used when we went to the ground for them to mention. Even if meron tayong problem sa price na gray area, sabihin na lang natin, we all told them under the show cause order, bakit ganito kataas ang inyong siningil? So yun po yung number 1. And they have... Salamat sa inyong tugon. Kailan po nangyari yung number 1 na yan? February 28 nangyari yung surprise attack. February 28, no? Yeah. Kailan po ginawa ng DOE at ilang pulong na po? Ayan. Yan ang Ilang tanong. pulong na Kita po? nyo, Isang binabalasan na itong buwan DOE. Kailan po nagsimula? So yung 2 minention... weeks later or immediately? Kailan po? Okay. So, when this was all ongoing, ang monitoring po ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, headed by Director Abad, is every day on the prices. And then, monitor, madali mag-monitor sa telepono, sa kwarto. Kasi puwapasok kayo, di ba sabi nyo, once a week lang kayo puwapasok na face-to-face. O sige, yan ang decision nyo. Sa buong gobyerno, ang Department of Energy, sa inyo nang galing yon, I work from home, pero once a week kayo puwapasok sa tanggapan. Okay? So, once a week lang daw. Di ba yun ang hearing natin? Minsan lang,
Hindi si Wimpy everyday daw. Okay, masipag yan. Once a week, isang beses lang pumapasok. Sabi nila, kasi yun ang formula nila sa work from home. Sa inyo nanggaling yan, hindi sa akin. Grabe, no? Natuklasan ko nung hearing. Ibang klase pala magtrabaho ito. Ay, sarap na sahod. Buo! May allowance pa. Transpo allowance, meal allowance, kung ano-ano allowance. Isang beses lang pala papasok sa isang linggo. Sana oil! Sana oil, ganyan, ng gobyerno. Kita nyo na. Sa gobyerno lang ni Ngagba, nagkakaroon ng ganyan. Ano pa yung may babanggit mo dyan? Diba? Dito, palusutan na lang nangyayari ngayon. Hindi kagaya ng ginawa ng panahon ni Tatay Digong eh. Diba? Hindi ka pwede. Hindi ka pwede magnakaw. Hindi ka pwede magano. Bawal yan. Kaya dito umaamin na sila eh. Booking. Booking na booking kayo! Okay, so sa inyong once a week na work from home, once a week na work face-to-face at yung ibang work from home, mula ng February 28 po pumutok yung gera, kailan po yung inyong koordinasyon sa lahat po ng mga ahensya at pribadong sektor? Okay. So, nung nangyari na po yun, yung gera, ang minention ko also in the last hearing po is naghati po kami ng mga trabaho. Sa akin na po napunta yung pagko-coordinate sa ground tulad ng DILG, PNP. So, yun po yung messaging natin noong March 4, binanggit ko at 8:06. We already coordinate, ng gabi po. We coordinated with Secretary Remulla and spoke to Yusek Iringan at 8:22 p.m. Yung DILG staff po, March 5, 7:10 a.m., we asked them to organize a meeting with the local chief executives on how we can provide the necessary coordination and monitoring, considering Wala ka dyan, mababalasa ka na dyan, boss. Kasi nga, hindi nga maganda yun yung isa-isang pasok, face-to-face, tapos the rest. Mangyayari, online. Sabagay, wala namang question doon. Ang question, pag nagkakaroon na ng problema, di ba? Paano niya palulusutan ngayon ito? Paano kayo ngayon lulusot dito? Kakahiya. Ay mga taong bayan, nagagalit. Nagagalit talaga. Diba? Lalo na yung matanda kanina nagsalita, diba? Nakikiusap siya. Gawan nyo ng action yun. Itong panggulo ngayon, parang, ano ba hinahanap ngayon? Meron na ba kayo naisip na tutulong na bansa para mag-provide ng langis sa Pilipinas? At sana, pag naging maayos na, dire-diretso na, sana ibalik nyo rin ang presyo. Grabe ho, lumobo. Kagaya nagpagas nga ako, diba? 100 plus. Sorry 100 plus ho. Hindi ho biro. Nakakaloko. Yung 300 mo, 500 mo, 5 litro na lang aabutin. Paano pa ngayon yan? Sana maibalik yung panahon ni Tatay Digong na hindi mo na kailangan pa yung mga ganito na hearing-hearing. Mag-uutos kagad si Tatay Digong. Diba? Naalala nyo ba? Baka sabihin, nagloloko ko. Uutusan niya kagad ng lahat ng sangay ng ahensya para lang makapagbigay ng magandang trabaho at tapat. Paano mo nasabi, Kuya Goods? May naghahanap kay Tatay Digong. Hinahanap siya ng taong bayan. Hindi tayo gumagawa ng kwento rito. That's ang sinasabi nila. Ginawa lang nila yun kasi nung eleksyon. Tapos ang eleksyon, wala na. Kaya naman Late sila na, sinisiraan. Napakabango ni Sara. Sorry hindi ako daw bawiin nyo. Manileño ako Papapasyal ka Davao, ang ganda. Pumasyal ka doon, makikita mo. Wait. Hindi kasi ang usapan natin dito, kuya. Na sabi ko sa kanila na yung maganda ang panunungkulan ni Tatay Digong. Kasi nga, yung mga panahon na kailangan may mga krisis. Kagaya ng pandemic din. Ano ba ginawa ni Tatay Digong? Bigay, labas ng pera, wala na mga gantong meeting. Hearing, walang ganun. Ngayon nangyayari kaya nag-hearing sila. Wala silang mailabas na pondo.
Ako ay paliwanag mo nga sa amin kung ano yung naranasan mo sa panahon ni Tatay Digong. At siyempre anak niya si BP Sara eh. Ano yung pananaw mo? Bakit nila gustong i-impeach si BP Sara? Nasa yung 20 pesos na bigas na sinasabi nila. Ginawa lang nila yun kasi nung eleksyon. Tapos ang eleksyon, wala na. Kaya naman sila sinisiraan, napakabango ni Sara. Sorry, hindi ako daw bawiin nyo, Manileño Tama. ako Mapapasyal ka Davao, ang ganda. Bumasyal ka doon, makikita mo, para ka lang sa Singapore. Yun! Sobrang ganda. Number 1, Sara Duterte pa rin. Pwede malaman sir bakit Sara Duterte tayo. Pakita naman natin yung ginagawa ng tatay niya eh. Diba? Walang adik. Kahit saan kali ka tumakad ng gabi, hindi nakakatakot. Ngayon, nung palitan na, ewan natin kung bakit ganon. Naging 6 months na lang ang mga drug pusher at drug user. Dati naman, year talaga. Simula nung napalitan yung presidente, diba, ang hato na lang, 6 months na lang, binibigyan na lang sila ng, ano sa tawag ng link, yung may tawag na sa batas na yun eh, yung plea bargaining. Hindi naman dapat ano na yun eh. Dapat, pag ang mga news crime, mga pusher, inukulong talaga. Baka ito, titriyan nila to. Hindi naman ni Digong, ang ganda naman. Tama. So sir, ang pinili mo ay si Sara eh. Ayaw mo kang Leni Robredo. Bakit ayaw mo kang Leni Robredo? Alam niyo naman yun, naging vice president siya, ano ba ginawa niya? Diba? Tama. Kay Sara Duterte, talaga may ginawa yung tatay. Totoo naman eh. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Taong bayan na nagsasalita. Taong bayan na ang nagsasabi. Nagpapatotoo. Na napakaganda naman talaga. Hindi ko lang alam dito sa mga... May naghahamon nga kay BP Sara eh. Sabi daw nung isang bulager, hinahamon kita, Sara Duterte. Bastos nga ng bunga nga nung unggoy na yun. Kung talagang gusto mo, mapatunayan na wala kang mga ginagawang masama, ibukas natin yung salin mo, unggoy. Para saan? Para pagpiestahan nyo? Hindi kayo papatulan ng isang vice president, mga anga. Panira lang kayo. Promise, hindi kayo papatulan. Kaya kung umabot ka sa video na ito, huwag mo kalimutan. At ako'y naglalambing. Paabutin nyo. Like, share nyo yung video na. Paabutin nyo sa ibang bansa. Hanggang sa muli. Bye-bye.